Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Marianas Garden. Alam niyo po ba yung palang itong baby bambino? Sinubukan ko na buhayin. Madali pala itong buhayin. Yan ay share ko sa inyo. Pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod kong video. Shoutout nga pala kay Mama Irene saka kay Ma'am Milagros Lo. Ganito kalaki. Siyempre ang gandang mamulaklak, di ba? Ito cuttings lang. Pipili lang tayo ng sanga na maganda. Kahit maliit na sanga lang mabubuhay natin. Hindi na tayo mag-ICU. Kahit maliit na sanga. Papakita ko sa inyo yung gagawin natin. Pipili tayo ng maganda-ganda sanga. Yung medyo patuwid. Kapag hinayang sa taas, dito lang sa gilid. Kahit medyo maliit lang. Ito siguro pwede. Tingnan natin, ito. Malilit kasi talaga ang sanga nito. Pipili lang tayo na medyo matuwid. Ito. Ganito lang kalaki. Pero matigas na sanga, hindi yung mamura. Yung tapos na siyang mamulaklak. Ito yung example ko sa inyo para pakita ko sa inyo na madali lang siyang buhayin. Number 1 lang natin gagawin. Ganito. Tanggalin natin yung mga sanga na ganyan. Kahit maliit lang mabubuhay ninyo. Nasubukan ko na. Tanggalin natin ito. Bulaklak. Putulin natin yung dulo niya. Ayan. Ganyan lang kalaki. Maliit, di ba? Mabubuhay natin dito sa Tyrex. Gamit lang po tayo ng rice hull na ganito na may halong konti na lupa. Yung bulok na wala tayong gagamitin kahit pampaugat. Ganito lang gagawin natin. Wala talaga kasing malalaking sanga ito. Maliliit lang ang sanga niya kaya wala tayong makukuha ng malaking sanga. Yan lang gagawin natin. Ngayon ito, example lang ito Itutusok lang natin dyan. Ganyan. Ganyan lang sa kaliit. Alam nyo yan, mabubuhay na. Suksikin lang natin para hindi gumalaw. Karaan, didiligan natin. Ang liit sample lang yan. Pero ganyan kalaki mabubuhay na. Kunin ko lang yung pandilig ko. Didiligan lang natin ang gusto. Siyempre itong baby bambino ang ganda nito, di ba? Gandang mamulaklak kasi. Kung hindi na kayo mag-ICU, hindi napakainam. Ganyan lang, pagkadilig ninyo, ilalagay nyo lang sa huwag na sobrang lilim. Yung medyo 50-50 siya. Kasi pagka sobrang malilim, naglulusaw siya. Yung medyo mainitan siya ng konti hanggang mga alas 10 ng tanghali. Maliliman na siya hanggang sa hapon. Ayan lang. Tabi lang natin dito, sample lang ito After 25 days, ganito na. Sample lang ito Napakabilis buhayin. 25 hanggang 30 days. Buhay na. Ito na yung ganito na yung usbong niya. Kasi pag may usbong na ganyan, buhay na. Titignan natin kung may ugat. Ito sinampol ko talaga ito mga ito May mga kasama pa ito Ito isa yung mother plant ko. Ito lang. Ang dami ko naging kon dyan. Ayan yan, para mabilis lumaki. I-repat na natin. Pwede natin i-repat yan. Kasi hindi naman ICU yan
direct yan. Kaya pwede natin iripat. Titingnan tuloy natin kung may ugat. Alam mo, sinusubok-subukan ko din itong mga bougainvillea ko kung ano eh. Kung pwede na direct o kung madali pa lang buhayin ito. Lipat na natin. Tingnan natin kung may ugat ha. Baka papahiya ako sa inyo. Pero buhay na yan. May ugat na yan. Tingnan natin. Tingnan natin ng konti para hindi pabitak. Tingnan natin kung may ugat. O, ayaw. Baka sumabog eh. Hindi natin makita yung ugat niya. O, yan o, may ugat. Ayun siya o. Ito. Diba? Ayan o, yung ugat niya. Ayan, ugat na yan. Pagka ganito, ito ireripat ko na at para mabilis lumaki. Saka ang gusto ko, may pakita ko na sa inyo na may ugat. 25 to 30 days, ganyan na. May ugat na. Ayun na yung ugat niya. I-repat na natin dito para mas malakas lumaki. Blessite, pabuhayin pala ito. Teddy Bambin. Ano lang, tayo naman. Ang ganda ng bulaklak. Ganyan. Hindi pa siya ba yung tumataas sa tumataas? Hindi. Dwarf lang siya. Kumakapal lang yung sanga niya. Hindi siya tumataas masyado. Ito, sure ito, baby bambino kasi makita nyo yung yung dahon niya siya. Lagyan na natin. Kung may baby bambino kayo, kahit hindi nyo na i-ICU, basta i-cuttings nyo, kahit medyo maliit, huwag lang sa masyadong lilim. Nalulusaw kasi. Yan lang. Ang bilis ng lumaki nito. After 2 months ito, yung mahigit ng konti, kasi medyo matagal din hintayin kasi masyadong dwarf. 2 months, 2.5 months. Maliit siya pero ang magaling siyang magsanga kaya sulit. Matagal hintayin pero makikita nyo marami siyang sanga. Hindi kagaya ng mga ibang bougainvillea na isa lang, tataas siya ng tataas na gano'n. Ay kukunti yung sanga pero ito magaling magsanga. Pagka naka 2 months sa inyo hanggang 3 months, mga 2 months lang, ganito na siya. Ganito na siya kalago. Makita nyo, kahit hindi nyo i-cutting siya, hindi nyo siya putulan, magsasanga siya ng marami. Ganyan, magiging ganyan sa kalago. Kahit hindi kayo putol ng putol, hindi siya masyado na nagwawel. Ayun, pagka lumaki pa ito, pwede natin ilagay sa kawapat. Ito yung mga gusto ko na bougainvillea, yung mga dwarf na ganito. Para magandang i-bonsai, ilagay ito sa mga kawapat. Malago, marami siyang sanga. Saka sipag bumulaklak. Kaya naman maganda yung dahon niya. Nakita niya nabawasan natin dito eh. Kaya nagkulang. Pag-ilid na. Pag-ilid na. Ganda. O ganun lang po. Meron po talaga ng mga bougainvillea na madaling buhayin. Na yung iba naman ako sobrang hirap talaga. Kahit na i-ICU mo, matatagalan. Pero merong mga bougainvillea na talagang madali lang buhayin. Ito madali lang. Kahit hindi nagagamit ng routine hormones. Yung mga pampaugat, yung mga gano'n, hindi na. Testingin ninyo at makakabuhay kayo. Basta ang lang ninyo, yung potting mix niya maganda. Huwag yung sobrang matigas. Pagka diniligan mo, yung natutuyo. Ay pagka nga pala nailagay nyo na yung binibilan nyo na, tuwing ikalawang araw nyo diligan sa pwesto niya, sa medyo hindi masyadong
malilim, hindi naman masyadong mainit. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Tungkol sa mga bougainvillea. Kung nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ibang video.